Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabagat at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab-lab! Natatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Diretso sa mga naglalagablab na balita sa Las Piñas City dahil sa hindi napigilang antok. Sugatan po ang 5 sakay ng kotse ng kotseng Toyota Corolla matapos bumangga sa mga concrete barrier sa may Zapote Road, Pamplona kaninang madaling araw. Kinilala mga biktima sina JP Jimenez, 28 anyos, asawa nitong si Maylene at mga sakay na sina Joppy Roto, Josephine Biel at Jellyby Pagalpal, 26 anyos, na pawang mga taga Bacor, Cavite. Nabatid na galing Alabang ang kotse at patungo sana sa Cavite na mangyari po ang aksidente. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na maaaring nakatulog daw yung driver at hindi napansin ang concrete barrier dahil madilim sa lugar. Pagamat nahirapan ang rescue team na alisin ang mga biktima sa pagkakaipit, walang iba pang sakyang nadamay sa insidente. Kasalukuyan pong nagpapagaling ang mga biktima sa may Perpetual Hospital. Naglalagablab sa 558. Ililikas mga kasama sa mas ligtas na lugar ang mga pamilyang naapektuhan ng paglindol doon sa Carmen, North Cotabato. Sa ulat, 2 hektare ng lupa ang binili ng local government unit para maging relocation site ng aabot sa 48 pamilya. Nasa ngayon po ay natili pa rin sa multipurpose building at barangay hall ng barangay Kimadzil. Od pa dito ilang classroom din ang kinukumpuni na para sa mga estudyante sa pangunguna ng PTA o Parents Teachers Association ng Kibudtungan National High School. Una rito isinimula na ng Carmen LGU ang konstruksyon ng mga bahay na gawa muna sa kahoy at mga light materials. Naglalagablab na mga balita. Ito muna, ang lalaki pong hinihinalang biktima daw ng salvage, hindi pa rin nakikilala ng Quezon City, mga kasama. May report si Silvestre Labay. Rambo, iradyo mo. Hindi pa rin matukoy ng pulisya ang pagkakinanla ng isang lalaki na natagpuang tagtad ng tama ng saksak ng ice pick sa Aurora Flyover sa Cubao, Quezon City. Tinatayang may edad na 30 hanggang 35 anyos, may taas na 5'5 hanggang 5'6, hubot-hubad, payat, maputi at maikli ang buhok. Tagtad ng tama ng ice pick sa dibdib na mayroong nakabalot pang packaging tape sa kamay, paa at ulo. Hinalang sinalvage ito sa ibang lugar at itinapon lamang sa Cubao, Quezon City upang iligaw ang mga otoridad sa kanilang isinasagawang investigasyon. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng pulisya ang naturang insidente at inaalam ang suspect at motibo ng pagpaslang. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako si Silvestre Labay. Tata, Carmen. Naglalagablab sa 558. Sa iba pang balita, mga kasama, sa Spain napatunayan pong guilty sa pagpatay ng isang matanda, Sus Mariosep, ang isang security guard sa isang retirement home sa Catalonia region. Sa ulat, una lang naaresto ang may 45 anyos na suspect na si Joan Villa Dilme na mas kilala sa alias na Angel of Death na Oktubre 2010 dahil sa pagpatay nito sa isang 85 anyos na matandang babae. Inamin ng suspect na pinainom niya ng bleach ang matanda kasama ang 2 iba pa. Ayon sa suspect, ginawa niya ito para matapos na ang paghihirap ng mga matatanda sa naturang retirement home. Lumabas din po sa investigasyon na 8 matatanda pang pinatay din ang suspect matapos mag-overdose sa insulin at iba pang gamot. Ayon sa abogado ng suspect, may problema sa pag-iisip ang kanyang kliyente pero hindi ito palalagpasin ng korte. Nakatakdang hatulan ng 194 years na pagkakakulong ang suspect na security guard. Naglalagablab na mga balita. Pumanaw na ang pinakamatandang tao sa buong mundo. Ito ho ay sa edad na 116.
Pinanganak ang Hapon na si Jeromon Kimura noong 1897 at binawian ng buhay sa ospital dahil sa sobrang katandaan. Kinilala po ng Guinness World Records si Kimura bilang world's oldest living person noong Disyembre 2012 matapos masawi ang record holder na babae mula sa US edad na 115. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Bulat. Palaro. NBA Update. Nako. Huwag yan San Antonio. Kontra Miami Heat sa Game 3 ng NBA Finals sa score na 113-77. Nagpamalas din ang Spurs ng NBA record na 16 times na 3-point shot sa isang game. Matapos po ang masaklap na pagkatalo sa Game 2, sinamantala ng Spurs ang kanilang outside shooting para makuha ang maagang kalamangan sa laban para makuha ang 2-1 lead. Malaki ang contribution ng mga reserves sa Danny Green at saka si Gary. Ano pinili ni Gary? Leasing? Para tambakan ng 36 points ang Heat. Samantala nagkasa lamang sa 15 points si LeBron James, samantala si Dwayne Wade ay mayroon 16 points. Nakatakda pa ning ganapin ng game form sa home court ng Spurs yung game number 4 sa Biyernes. NBA Update. Saglit lamang sama bago sa ating balitang showbiz. Isa na namang mining tunnel bumigay, Mariosep, sa may Compostela Valley Province. DZXL. Breaking news. May report si Marvin Pineda ng RMN Davao. Marvin, iradyo mo. Isa ang kumpirmadong batay at isa naman ang malubhang nasugatan matapos matabunan ng lupa sa nangyaring pagguho sa isang miyahan sa bayan ng Pantukan na lawigan ng Compostela Valley kahapon. Sa nakong impormasyon ng RMN Davao, kinikilala ang biktimang nasawi na si Praniol J. Ralanyo, 36 na taong gulang, pawang residente ng bayan ng Laak sa naturang lalawigan, habang ang sugatan ay kinikilala namang si Christine Bunawong Jr., 43 taong gulang at nakatira sa bayan ng San Isidro, lalawigan ng Davao Oriental. Ayon po sa report, nagsagawa di umano ng paghina ang mga biktima sa isang tunnel na pagmamayari ng isang kinikilalang umandak sa may Purok Pag-asa Ono, Sitio Pangalason, Barangay Kingking, bandang alas 12 ng tanghaling pabata. Biglang bumigay ang lupa sa naturang bundok kung kaya't hindi na nagawa ng mga biktima na iligtas ang sarili at umabong sa kanila ang tumiladang lupa sa loob ng tunnel. Agad namang nagresponde ang mga rescuer kasama ang iba pang mga minero na kasamahan ng mga biktima para sila ay iligtas. Magka-alas 2 na madaling araw, na-recover ang katawan ni Laranyo na wala ng buhay habang makalipas ang isang oras, natagpuan din si Bunawong na humihinga pa. Ayon pa sa mga minero na hindi nila akalain na bumigay ang lupa dahil maganda naman ang panahon na nangyari ito. Agad namang nag-abot ng tulong ang may-ari ng Umandak Tunnel para sa pagpagamot ng nailigtas na biktima at pagpalibing sa nasawi. Napagdalaman na buwan ng Mayo ng nakarang taon, gumuho din ang lupa sa naturang bundok na ikamatay ng maraming minero at mga residenteng nakatira dito. Inisi sa naturang trahedya ang paglambot ng lupa bunsod ng mga pag-ulan. Kasama mo sa DXBC RNN Davao, Marvin Pineda, Tatak RNN. Thank you, Marvin. Naglalagablab na mga balita. DZXL. Showbiz. Balita. Uy, na-miss ko yun Isang direksyon lang talaga siya ngayon. Opisina, bahay. Hello, Miss Candy. Hi! Good afternoon, Papa Alicia's Buddy! Good afternoon sa inyo lahat mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters! Inamin ng actress na si actress-singer din ma-actress-singer na rin pala tong si Karil na naging balat kalabaw na siya dahil sa araw-araw na pang-aasal sa kanya na sa kanilang noontime show. Na-immune na kumbaga ganon. Say ni Karil, nung una ay naging sensitive daw siya at minsan ay napibikon, pero sa katagalan ay natutunan na niyang makisali sa asaran. Go with the flow. Ayan yan. Depensa ni Karil, lahat naman daw ay para lang sa kasiyahan at walang dapat ika-offend ang sino man sa kanila dahil yun ang uri ng kanilang trabaho, di ba? Tama. Kaya kailangan sabay lang sa agos ang mapikon o lats. Samantala,
sinuportahan ni Karil ang kanyang co-host na si Vice Ganda sa mga kontrobersyang kinakaharap nito matapos umani ng batikos ang isa nitong skit sa kanyang naging concert. Pinayuhan daw niya si Vice na kung magjo-joke and next time, text muna siya para makarinig ito ng ibang opinion kung offensive nga ba ang mga ibabato niyang mga punchline. Yun May pala. pagkonsulta. Ganyan Siyempre nakakadala na yun mamaya kung sino naman ang kanyang biruin baka hindi na siya atrasan na talagang tuluyan na siyang kasuhan. Buti na lang nakapagpigil-pigil ito si Madam Jessica dahil kung hindi sigurado ang career ni Vice nasa paradahan na lang. Saan Baba. kinukulong yung kabayo? Sa San Quadra. Lazaro? Yun. Ay, hindi naman. Joke. Ano ba yun? Baka kalures, baka nubay. Ikaw naman pala. Joke lang. Hindi naman po. Sabihin mo na lang. Joke lang. Sorry naman, Ayan. tama raw naman tayo At least pareho tayong apat ng paa. Okay. Wala na. Sige ha. Wala na masasabi. Bahay na. Uwi na pagkatapos neto dahil araw ng kalayaan. Mabuhay tayong lahat. But first time kong naka-experience na sumakay ng MRT na libre, yung libreng sakay. Ay, oo. Enjoy natin yan. Mamaya ulit 5 p.m. Hanggang 7. Yes, ayan. Enjoy ride. Ito pa nag-iisang Dao Dakila, Miss Candy, Tatak RMN. Thank you, Miss Candy. And now, Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Redar is in the house, mga kasama. Meron kasama, buddy. Sayang di ako nakaabot din sa libreng sakay na yun. Nainggit naman ako bigla kay Miss Candy. Makasakay lang yan. Oo, makasakay lang. Uy, 12 pesos din yun Ay, 14 yata kapag dulo-dulong stations. Eto na nga, tila walang kapaguran na nararamdaman ng isang 105 years old na tinaguri ang pinakamatandang driver sa New Zealand. Oh, diba? Taray ni Lolo, ha? Ilang taon? 105. Wow. Diba? Malinaw pa siguro yung mata niya, ha? Ayon kay Bob Andrews ang pangalan niya talaga. Bagets. Oo, hindi niya ramdam na siya'y matanda na dahil nagagawa pa rin niya ang kanyang mga nakagawian katulad ng pag-eehersisyo sa kanilang home gym at pagluluto ng pagkain para sa kanilang mag-asawa. Ang sweet naman ni Lolo. Pero ang karamihan pansin ko lang, yung mga nag-gym sila yung mga tumatagal talaga yung buhay. Pansin ko lang. Kasi yung kinakain nila talaga. May diet talaga sila may sinusunod. At ipinagmalaki pa ni Bob na sa 88 years na itinagal niya sa pagmamaneho, isang beses pa lang siyang na-aksidente at nakakuha ng speeding ticket. No? Baka naman mabagal magmaneho tong si Lolo, kaya naman ganon. Magpapatuloy pa niya siya sa kanyang pagmamaneho hanggat kaya niyang humawak ng manibela at kumambyo. Samantala, hawak naman ni Fred Hill Sr. ang titulo bilang pinakamatandang lisensyadong driver sa mundo sa edad na 108 years old. Talagang mga titibay, wala kayo sa lolo ko, diba? Wala yan. Ay, kanina, pumano na yung dalawa, di ba? Oo, yung dalawa. Yung So, matanda. may bago na naman sigurong mahawak ng record kasi wala na siya Yung lolo ni Loli, sayang. May kukwento rin sana yun. Oo nga, wala, hindi lang. tuloy maipagyabang. Bukas na lang, Loli. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DXL News Center, rated R, Tatak RMN. Thank you, Rated R. Happy weekend advance. Kala nyo, ha? Miyerkules pa lang ngayon, holiday, mga kasama. Ingat po sa biyahe. Diretso man naglalagablab na balitang Tatak RMN. Ninyo napakinggan sa DCXL 558. Tanghali po ng June 12, 2013. Sama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña. Ay, bukas Blue go. Bawi tayo. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Kami pong lahat dito ay Tatak. Tatak RMN. Ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo.